tayo sa kasalanan, sa mundong kalayawan. Sa bagong buhay, magkain kayo. Sa bagong buhay, magkayo tayo. Sa pag-si Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat at ating sabat po. Bago po tayo magsimula sa ating pong divine worship, narito po ang mga magsisiganap. Para po sa pangunguna po sa ating awitan, ito po ay pinangunahan ni Sister Melissa. Inyo pong presider ang inyo pong lingkod. Offertory ito po ay gagampanan ni Sister Yolanda. Scripture reading po, Sister Mirasol. Deacon po natin ay si Sister Marites. Special song po, ito po ay mula kay Brother Dindo. At sa ating pong message, kay Brother Dindo pa rin. Yun lang po ang pagkasunod-sunod ng ating program. Pinupuri, dinadakila namin ang iyong pangalan, Ama, na siyang makapangyarihan sa lahat.
Ang inyong tahanan ay mga samanlangit ng malangit. Narito ang inyong bayan, lumalapit sa inyong Panginoon, humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang pagkasala. Nawa ang basbas ng inyong banal na Espiritu ang siyang sumamin na aming pag-aaralan ng inyong mga salita na ayon sa inyong kalooban. Turuan po kami magpakumbaba sa aming sarili sa pangalang tagapagligtas na si Jesus. Amen. Mari na po tayo po. Akin pong babasahin ang ating pong ating pong mga handog at ikapo. Narito po ang pamagat. Hindi takot maglayag sa hindi mapayapang tubig. Apokalipsis 14:6. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Magagawa ba ninyong isiping maglakbay sa karagatan at mamuhay ng bagong pakikipagsapalaran sa bawat araw? Ito ang pangarap ni Joseph Bates na lumaking pinagmamasdan ang lumilisan at dumarating na mga barkong panghuli ng mga balyena sa pantalan. Mula sa bintana ng kanyang silid tulugan, naglalayag ang kaisipan ng batang lalaking ito kasama ng mga barkong iyon habang lumalaki sa New Bedford, Massachusetts. Sa pagsisikap na mapigilan ni Joseph ang kanyang pangarap sa murang edad, ipinadala siya ng kanyang mga magulang sa maikling paglalakbay sa pamamagitan ng bangka. Sa halip na panghinaan ng kalooban, mas lalong naglagablab ang batang lalaki sa kanyang pangarap at sumunod na 21 taon itinalaga ni Joseph ang sarili sa buhay sa dagat. Pagkatapos ng ilang panahon ipinamuhay ang kanyang pangarap, nagtakda siya ng mithiing mag-ipon ng 10,000 dolyar na isang malaking kayamanan sa panahong iyon. Ang layunin, bumili ng sarili niyang bangka. Nagtagumpay siya at bumili ng barko. Gayunpaman, naiba ang barko ni Bates, walang inuming alak o tabako. Ang pinahintulutan, higit pa roon, hindi pinahintulutan ang mga tripulanting gumamit ng lapastangang pananalita. Minsan, sa isa niyang maraming paglalakbay, nakasumpong siya ng Biblia na isinama ng kanyang asawa sa kanyang bagahe. Habang binabasa niya ito, nararamdaman niyang nakilos siya ng pag-ibig ni Jesus. Hindi nagtagal natuklasan niya ang Sabat, kaya naghanap siya ng mga Seventh-day Adventist na nag-iingat ng Sabat upang pag-aralan ang bagong katotohanan ito. Nang dakong huli, nagpasya si Bates na mag-aking kita ang gusto ninyong ibigay ko ng regular bilang aking pangakong handog. Pagkatapos makinig sa kanyang tugon ang pagsasabi ng oo,
Salamat po sa handog at ika po na aming pangliko ng mga Panginoon. Ito po ay magamit po sa ikaunlad po ng bawat iglesia. Salamat din po sa pagbibigay nyo ng lakas sa amin sa araw-araw. Hihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa inyo sa amin pong mga kasalanan. Kapag sa aming hiling namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Para po sa ating pagsisimula, atin pong sama-sama awitin na nasa main hymn number 134, Sadyang Karapat-Dapat ang Korderong Pinatay. Ayaw mapiabot ng 3. Yung ipad nga, ayaw. 1, 3, 4, ano? Diyos ng makapangyarihan na po sa lahat. Pinupurit kita, sasalamatan ka po namin. Ngayong araw na ito na tinipon mo kami, yung mga anak, upang magpuri at magpasalamat sa mga biyaya ng aming natatanggap. Maraming salamat po, Panginoon, na binigay mo po ang lumipas na sanglinggo upang kami ay makagawa ng aming mga pangsariling gawain. Labis din po namin yung pinagpupulit, pinagpapasalamat na binigay niyo po ang araw na ito na kami naman po ay nakapaglingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na kami ay iningatan at ginabayan niyo po kami na makarating dito sa inyong banal na bahay-sambahan.
Nawa po, Panginoon, ay mapatawad niyo po kami sa aming mga kasalanan na nagagawa sa isip, sa salita man o sa gawa. Nawa po, Panginoon, ay kami po ay inyong linisin upang kami ay maging kaaya-aya sa inyong paningin. Nawa po, Panginoon, na kayo po ang siyang bumabay sa programa na aming isasagawa ngayong Sabado. At narito po ang inyong lingkod na si Brother Dindo. Idinadalangin ko po na siya po ay inyong itago sa inyong banal na presensya. Nawa po, Panginoon, ay inyong kabutihan ay siyang mahayag at ang inyong magandang mensahe ang aming marinig ngayong Sabado dito. Nawa po, Panginoon, ay basbasan nyo ang Sabado ito upang maging kaaya-aya sa inyong pamilya. Ito lamang po ang aming samang hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. I don't understand how God so divine could lower himself to love such as mine and consider me worth every minute of time. You rescue a sinner like me. When I think of my Savior alone on the cross, I know without him that my life would be lost, and I might not be willing to suffer that cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. To abandon his throne
and His kingdom above, to rescue a sinner like me. My mind is so limited, I cannot see the reason He died and arose just for me. Towards He was high, yet He came willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His Son and His kingdom above, to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worth living aside, to give me a reason to sing. It's hard to believe, but it's happened to me. Hallelujah to Jesus, my King. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His Son and His kingdom above, to rescue a sinner like me. He abandoned His Son and His kingdom above, to rescue a sinner like me. To a sinner like me. A sinner like me. Amen, mga kapatid. Okay, isang magandang tanghalian na po tayo ngayon. Ang ating oras ay alas 12:14. Tayo po ay hindi na magtatagal, tayo hindi na magpapaligoy-ligoy pa sa ating pag-aaralan sa mga oras na ito. Tayo po ay nasa kalahatian ng oras ng ating panananghalian. Ngunit tayo po ay mapalad. Amen po mga kapatid? Na kahit tayo po ay inabutan ng ulan, tayo po ay nagpapatuloy. At kanina po mga kapatid, akin pong pinag-iisipan kung maaga pa ba ako kasi kanina umulan talaga. At ako'y naatake ng aking sakit sa ilong. Kaya ako po'y sabi ko magpapalipas muna ako nung ako'y maayos na, naligo na po mga kapatid. At sa mga tanghali ito mga kapatid, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon na tayo pong mga nagmamataas sa sarili ay ibababa. Ngunit kung tayo po ay nagpapakababa, tayo po ay itataas. Tayo po ay sumandaling manalangin mga kapatid sa ating panalangin. O dakila, mga Panginoon Diyos, ang tahanay sa mga langit,
narito po ang inyong bayan na patuloy na lumalapit sa inyo. Tulungan po kami ng iyong banal na Espiritu ang siyang magsasalita sa bawat sa amin, na itong aming pag-aaralan, ito'y maging kaayaya sa inyong balarapan. Basbasan po ang bawat sa amin na makikinig ng iyong mga salita sa pangalan ng tagapagligtas na sa Jesus. Amen. Salamat po sa mensahe ng awit na ang Panginoon po ay siyang nagligtas sa atin. Nagligtas po sa atin sa ating kasalanan, at siya po ay inirescue po tayo sa mga uri ng kapahamakan sa ating buhay. Sa umaga, sa tanghaling ito mga kapatid, ang ating text na binasa po ni Sister Marisol ay matatagpuan sa Lucas 14:11, na sabi po doon, sapagkat ang bawat nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Sino po yung mga may morning devotional sa kanilang mga bahay? Ito po ay naging impact po, naging malaking lesson sa buhay ko po, na kung tayo po pala ay nagpapataas sa sarili mga kapatid, tayo po ay ibababa. Ngunit tayong nagpapakababa sa ating sarili ay itataas tayo ng Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid, ang punto ng ating pinag-aaralan ngayon na aking i-share sa inyo mga kapatid, noong August 22 po ito na ating morning devotional, pinararangalan ng Diyos ang mapagpubaba. Alin po ba tayo sa dalawang ito? Yung nagmamataas o nagpapakababa, alin po yung pinaparangalan ng Panginoon? Tatanungin ko po kayo mga kapatid. Yung pong nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Yung po ang pinaparangalan niya. Katulad po sa buhay ni Moises mga kapatid, ating bumababasa rito, ayon sa kanyang kasaysayan, na si Moises po ay binigyan ng Panginoon ng parangal. Hindi po katulad po sa ating mga eskwela, no? Kapag mayroong mga grado o mga award ang ating mga pinaparangalan. Ngunit si Moises po ay hindi pinarangalan ng Panginoon na katulad ng edukado na mataas. Kundi ipinarangalan ng Panginoon sa kanya, ang nakita ko sa kanya, humbleness, are faithful. Sana po mga kapatid, maging ganun tayo ni Moises, na tayo ay nagpakababa, katulad din ng Panginoon na nagpakababa po siya sa kanyang sarili. Nasabi po rito, pinaparangalan ng Diyos ang mga nagpapakumbaba sa harapan niya. Alam niyo mga kapatid, na bilang tayo mga tao, tayo minsan ay nagiging ugali po natin si Lucifer. Amen po ba mga kapatid? Dahil sa mga bagay-bagay na ating nakakamtan, minsan nakakalimutan po natin na ang Diyos ay nandyan. No? Minsan nagmamataas tayo. Ako ang nagpatayo niyan. Ako ang naggawa ng lahat niyan. At ito po ang maganda sa pagiging leader ni Moises. Na kahit po nagreklamo na yung mga tao sa kanya, natandaan niyo po ang sabi ni Moises, Panginoon, purahin mo na lang aking pangalan sa aklat ng alaala o sa buhay. Ang mga pangalan, ito po makikita natin ang humble niya sa kanyang buhay mga kapatid. At si Moises po mga kapatid, siya po ay nasisiraan ng loob sa kanyang sarili. Nang hiling niya sa Panginoon, alam niyo po ang hiling niya, hindi katulad nung kay Santiago at kay Juan na kahilingan nila, na sila yung upo doon sa kanan at sa kaliwa. Makikita po natin ang kanyang kahilingan ay paramdam sa kanyang presensya at ang kalwalhatian ng Panginoon. Sabi po dito, na yun po kanyang iningi at ang pangako ng Panginoon sa kanya, sila po'y makapasok doon sa lupang pangako. Imagine po natin, naghangat po ni Moises yung hindi kayamanan. Alam niyo po si Moises mga kapatid ay lumaki siya po na mahirap. At siya po'y lumaki rin na nasa kasalanan kasi inampun po siya ng Paraon. At nakikita po natin sa buhay ni Moises, nasabi po rito Exodus, kung kayo may mga Biblia, Exodus chapter 34 at 32 at 33 po, basahin natin mga kapatid. Tayo po ay hindi na magtatagal mga kapatid, tayo po ay babalangkasin po lang natin kung paano tayo pinaparangalan ng Diyos na magpakumbaba. At sabi po sa 33 versikulo 14, kanya sinabi, ako'y isa sa iyo. Sino po ang nagsabi nito? Ang ating Panginoon.
At ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Sino po yung sinabihan ng ating Panginoon? Si Moises. Dahil sa kanyang kapagpapagal, sa kanyang pagiging isang leader, ay nakita ng Panginoon ang pagpapakumbaba sa kanyang sarili. Hinihiwala naman siya ng reklamo. Ang inanyo lang po sa Panginoon na hilingin niya na ipakita sa kanya ang presensya ng Diyos. Kayo po ba mga kapatid, kapag tayo ay nananalangin, itinataas niyo ba yung inyong sarili? Hindi po dapat. Kundi sabi natin, mangyari nawa ang iyong kalooban at ang iyong presensya, Panginoon, at ang kalwalatian. Ang katulad natin kinatabagan, worthy is the Lamb. Karapat dapat ikaw na pinatay na kordero. Na hindi yung ating sarili, mga kapatid, kasi ito po yung aking binidyo. Nung ako po'y nag-worship tuwing umaga, kahit ako po'y nag-iisa doon sa simbahan, ako po'y na-post at sinishare ko po ito sa social media. Para ang matao ay magkaroon din po ng kahalagahan at katiyakan na ipinangako ng ating Panginoon. At sabi nito, sa 18 mamaya mga kapatid, napakalas ng katiyakan ng presensya ng Diyos. At si Moses po ay lumapit sa Panginoon. Pinagpulaan na siya kung ano-anong reklamo ng mga tao sa kanya. Kami, Moses, bakit dinala mo pa kami dito sa lugar na ito? Na kami nagugutom, namamatay dito sa hirap. Ibalik mo kami sa Ehipto. Ngunit si Moises po mga kapatid ay nakipag-deal sa Panginoon na gusto niya makilala. Ang tanong ko po mga kapatid, ginagawa po kaya natin makipag-deal sa Panginoon na makilala natin siya higit na bilang kaibigan?